po kayo mga giliw naming taga-subaybay at welcome pong muli sa palatuntunang ito ang tamang daan. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa ating gagawing talakayan. Ang inyo pong lingkod, ang kapatid na Romel Topacio. Kapiling natin ngayon ang kapatid na Ramil Parva. Salamat po kapatid na Romel at sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. At binabati po namin sa pagkakataong itong lahat ng mga kapatid dyan po sa Distrito Eklesiastiko ng Palawan. Sa pangunguna po ng kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na June Sikat. At gayon din po, meron tayong taga-subaybay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo pero laging sumusubaybay sa ating programa. Si Mr. Oscar Villapuerte na isang RTC Judge dyan po sa Daet, Camarines Norte. Kumusta po kayo? At sa lahat ng mga sumusubaybay dyan po sa nasabing lugar sa Daet, Camarines Norte. At gayon din po, meron tayong mga nagpadala sa atin ng sulat at napapanood tayo. Mula po sa ang ating mga kapatid, binabati natin dyan po sa lokal ng Tel Aviv, Jerusalem, at Haifa dyan po sa Israel. At atin po binabati ang destinado, ang kapatid na Dominador Santos, ang Pangulong Diakono, kapatid na Cesar Handosay, at sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa amin sa programang ito at sa lahat ng maging hindi mga kapatid sa iglesia, sana po ay pakinabangan ninyo ang aming gagawing pag-aaral. Dumako na po tayo sa paksa ng ating talakayan. Sa pagkakataong ito ay atin pong pag-aaralan ang mga katangian ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. At tignan po natin ito sa pangyayari. Aalamin din po natin sa ating talakayan ngayon kung bakit ipinasulat sa Biblia ang mga salita ng Panginoon Diyos. Aalamin din po natin kung may mapapakinabang ang tao sa pagbabasa nito. Totoong mahalaga ang ating gagawing pag-aaral, mga kaibigan, at sana'y makatulong ito sa ating lahat, lalo na sa inyo, mga taga-subaybay namin, para tayo ay makapagpasya kung dapat ba nating pahalagahan ang Biblia na siyang kinasusulatan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Meron po bang mapapakinabang, kapatid na Ramil, kapag ang tao po ay sumampalataya at sinunod niya yung mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Meron po, napakalaki, sapagkat ganito ang ating mababasa sa Juan. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa binasa natin na pahayag po ng Biblia, pagka ang tao ay tinanggap niya yung mga salita ng Diyos, ang sabi rito, kaya ito ipinasulat upang tayo ay magsisampalataya para magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan nga po ng banal na kasulatan at sa ating pagsampalataya kay Kristo. At siyempre pa, pagsampalataya at pagsunod sa mga nakasulat sa Biblia na mga kautusan para sa atin, ang sabi ng Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wala nang hihigit pa rito. Ano pa po yung mga napakadakilang biyayang dulot po ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Ito pa ang sinasabi ng Apostol Pablo naman, ang aking binasa kanina, aklat ng Juan yun. Opo. At dito naman, babasahin ko ang pahayag ng Apostol Pablo, 2 Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Binasa natin, pagka ating sinunod, sinampalatayanan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan, una, sabi rito, ang tao ay magiging handa sa mabuting gawain. Sa makatwid, para pang moral, makapagtuturo ang Biblia, ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia para maituwid natin ang ating pamumuhay. Dahil sa, kung susundin kasi yung mga salita ng Diyos nakasulat sa Biblia, marami tayong mababasang mga do's and don'ts sa Biblia. Halimbawa, bawal ang pumatay, bawal magnakaw, kung iba't iba pang mga kasamaan. Meron ding ipinagagawa na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. At ang sabi ng Biblia, ang Biblia ang siyang
magtuturo sa atin ng daan sa kaligtasan. So the Bible does not teach only when it comes to moral matters. Opo. Hindi lang yon. Kundi, ang pahayag pa ng Biblia, ang Biblia, pagka sinampalatayanan natin, ito ang magtuturo sa atin, maghahatid sa atin sa daan para sa ating kaligtasan. Bakit po kaya ang mapapakinabang ng tao sa Biblia, yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, hindi lang po yung sa kagandahang asal, higit sa lahat sa kaligtasan, ano po ba ang katangian ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Marami kasing mga aklat sa mundo ngayon, kapatid na Romel, at alam po natin yan. Kung pupunta lang siguro sila sa mga libraries at kahit sa mga bookstores, Opo. di ba? Napakaraming bookstores. Meron lang mga bookstores na halos kukunti lang yung tungkol sa religious article. Pero yung Biblia, kung atin pong titingnan, ito ang pinakahigit sa lahat na aklat na dapat sanang pahalagahan ng tao. Sapagkat itong Biblia, under ito ng inspiration ng Panginoon Diyos. Itong sinasabi sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. O dito sa ating binasa, alin dito ang kulang pa? Kung pag-uusapan natin Biblia, alin dito ang kulang pa para ang tao ay makarating sa talagang tama dapat niyang marating at makabalik siya o makarating siya sa tunay na Diyos? Kumpleto na eh. Sapagkat sabi ng Biblia, lahat ng kasulatan, yung buong kasulatan, Opo. yung Biblia, kinasihan ng Diyos. Under the inspiration of God. The writers of this ng Biblia, although they were a human being, pero they were under the guidance and the inspiration of the Holy Spirit. Sabi sa ating binasa, kinasihan ng Diyos ang mga kasulatan at magagamit ang Biblia sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa ligong gawain. Kaya nga, tayo, ang ating ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, dito tayo, sa nakasulat sa Biblia, hindi tayo dapat na humigit dito. At ang doktrina ng tunay na relihiyon, maaring yung iba masasagasaan pag nagtuturo ang tunay na relihiyon. Opo. Pero sabi dito sa ating binasa, ang Biblia ang siyang magtutuwid sa maling gawain at siya ring magpapabulaan sa maling aral. Kaya, pagka meron tayong mga sinasabing mali yung ganong ginagawa ng ibang mga relihiyon, abay binabasa natin ang Biblia at huwag sanang ikagalit ng mga kinauukulan. Hindi po personal ang pinag-uusapan, no? Kung halimbawa, personal, siguro, paubayan na natin yan sa mga ibang, meron kasi ibang mga program sa television, napapansin nyo? Personal, ano? Sa napansin ko, yung mga personal na buhay ng tao, yan ang hinahalungkog, yan ang hinahalungkat. Halos lahat ng gawain ng mga kilalang mga tao sa lipunan. Ayun, yun ang hinahalungkat nila. Para bagang sila, walang kapintasan. Para bang yung nagsisearch, walang kapintasan. O naghahanap lang ng damay. Kaya siguro, ginawang hanap buhay yung chismis. Opo. Pero ang Biblia, hindi ho ganun. Kaya tayo, yung ibang mga relihiyon, sinasabi natin, mali, yung gayong kanilang practices, yung ginagawa nila, sapagkat kailangan para maituwid ang tao sa kanyang maling pananampalataya, sa kanyang maling attitude, at ihatid siya sa tama, higit sa lahat, pagka ang tao'y nakarating sa tama, maghahatid ito sa kanya sa kaligtasan. Sa makatuwid, yung tao po, pagka nakinig, tinanggap, sinampalatayanan yung mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ginaganap po, opo, hindi po mapapasama, kundi mapapabuti. Mapapabuti. Wala nang higit na gagabay sa atin mapabuti. Wala nang higit na gagabay sa atin, kundi ang Panginoon Diyos. Sapagkat siya ang nakaalam kung ano ikabubuti ng tao. Kaya mayroong aklat na itinulot niyang maisulat ng mga lingkod niya para siyang gumabay sa tao. Kung ang gobyerno ngayon, there's no government sa mundo na walang konstitusyon, walang mga batas, may mga written laws. Kahit doon sa mga federal na states, meron noon. Kahit siguro sa mga barangay, meron. Opo. Ang tao sa kabuuan, alin ang pinaka-konstitusyon ng tao na siyang dapat na maging saligan ng pananampalataya ng tao? Itong mga nakasulat sa Biblia. Kailangan natin ng Biblia. Hindi pwedeng baliwalain natin
ang mga nakasulat na salita ng Panginoon Diyos. Yung mga kasinungalingan, pinabubulaan po ng mga aral ng Biblia na pawang Na katotohanan. kaya pagka mali yung kaniyang pananampalataya at narinig niya yung tama, huwag yung ang tamang itakwil. Ang dapat yung itakwil, yung mali. Yung mali. Mm. Bakit po mapananaligang katotohanan yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Ang garantiya ng Diyos sa kaniyang mga salita ay napakatibay. Ito mababasa natin, 46:11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ito ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, pagkakanyang sinalita, sabi ng Diyos, kapag aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Pag aking pinanukala, akin namang gagawin. Ito ang kaibahan ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia kaysa mga salita ng tao. Ang salita ng tao, kapatid na Romel, mas marami ang hindi natutupad. Halimbawa, mga taong nangako na kung sana magdaramdam, lalo na sa ating bansa, may mga politiko, meron, hindi naman lahat. May mga politiko na pangako ng pangako. Napakaganda. Pagka napakinggan mo yung kanyang pangako, talagang parang iniakyat ka sa alapap Di ba? Pero pag nakapwesto na, Yun na. Wala na. Hindi na iniintindi yung kanyang mga pangako. Sabi nga nung iba, yung ibang mga nangangakong ganyan, sa 10 ipinangako, 11 hindi natutupad. sumobra. Sumobra yung hindi natutupad. Ibig sabihin, wala talaga. Baliwala sa kanila yung kanilang pangako. Yan ang sinasabing, the promises are made to be broken. Okay. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi ng Diyos, pag aking sinalita, akin namang gagawin. So, matutupad ang mga sinasabi ng Panginoon Diyos. Gaano po ba katibay ang mga salita ng Diyos? Kaya natutupad, nangyayari, o may kaganapan lahat ng kanyang mga sinalita. Kanina, binasa natin, sabi ng Diyos, pag kanyang sinalita, kanyang papangyayarihin. Ang sabi naman ng Panginoong Sukristo na anak ng Panginoon Diyos, ito ang sinasabi niya. Mateo 24:35. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang may salita nito, ang ating Panginoong Sukristo. At tandaan natin na ang salita ng ating Panginoong Sukristo ay salita ng Diyos. Yan po ay mababasa natin sa 12:49 hanggang 50 ng Juan. At ang sabi rito, sa ating binasa, sabi ng Panginoong Sukristo na ang mga salita na kanyang sinalita na galing sa Diyos, hindi magkakabula. Pero yung langit, maaaring mawala. Mawawala ang langit at lupa. Itong present earth at lupa ngayon, mawawala ito. Pero ang salita ng Diyos, hindi magkakabula. It means to say, matutupad. There is realization, may fulfillment ang mga salita ng Diyos na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta at ng kaniyang mga lingkod. May mga tao po, gaya po ng alab na ninyo, kapatid na Ramil, at maging ng ating mga mahal na taga-subaybay, na kaya po merong iba na hindi po pinahahalagahan ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Meron po silang naging maling pananaw, kapatid na Ramil. Ang sabi po ng iba ay hindi raw po totoo ang Biblia sapagkat hindi naman daw po pawang mga salita ng Diyos ang nakasulat dahil daw may mga salungatan. Halimbawa po, mga gilo na taga-subaybay, gaya ng napapanood ninyo sa inyong mga television screens, pinagahambing po nila ang mga talatang ito. Exodo 24:10 na ang nakalagay at kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Exodo yan, Opo, 24:10. sa Juan 1:18 naman daw po, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sa Exodo 33:11 at 23, ang sabi, at nakikipagsalitaan ng Panginoon kay Moises ng mukhaan, at iyong makikita ang iyong likod. Sa Exodo 33:20, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha. Sa Isaiah 6:1, noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon. Sa 1 Timoteo 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Ang sabi po nila, kapatid na Ramil, paano raw po natin malalaman sa mga pinaghambing na talata kung alin ang wasto o tama?
atin pong titignan sa Biblia muna yung patakaran na sinasabi ng Biblia. Opo. Kasi ang Biblia, salita ng Diyos, dahil sa ang Diyos ang nagkaloob nito, meron din siyang patakaran paano maunawa ng tao ang kanyang mga salita. At kung sakali man mayroong iniisip, no, ang mga tao na parang alleged contradiction daw ng Biblia, hindi naman talaga nagkakasalungatan. Una bes, yung mga talatang yun, pagka nagkamali lang ng pagkaintindi, ang taong bumabasa, parang ang mayroong salungatan. Pero ano ang dapat natin gawin kung sakali man may babangon? Halimbawa, parang mayroong clash, mayroong hindi pagkakasundo, inconsistencies o contradiction ang mga talata ng Biblia. Okay. Hindi naman talaga nagkakaroon ng contradiction, para lang sa kanilang pananaw. Ito ang dapat nating maunawa mo ng patakaran. Unang Korinto 2:13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sundin po natin ang patakarang ito ng Panginoon Diyos. Ano po ang sinasabi sa ating binasa? Ang sabi po ng mga apostol, ang mga bagay namang ito'y ating sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Kung ang batayan, karunungan ng tao at pananaw ng tao, maaaring magkamali. Doon sa kanyang binabasang mga talata ng Biblia. At masasabi pa niyang parang may salungatan ng mga salita ng Diyos. Sa mga tuwid, yung may salungatan, yung kanilang maling pagkaunawa. Ganon nga. Pagka nagkamali nga ng pagkaunawa, Opo. saka magkakaroon ng salungatan. Pero kung ang tao ay under siya ng pagtuturo ng tunay na sugo ng Panginoon Diyos, tulad nitong sinasabi ni Apostol Pablo, tunay na sugo si Apostol Pablo, anong sinasabi niya sa mga Kristiyano? Iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa Biblia ng English, compare spiritual things with spiritual words. Kung sinabing i-compare, ikumpara. Opo. Pagka if there would be a clash, pagka mayroong waring nagkakabangga ang mga talata, sundin natin yung patakarang yan. Nang sinasabi ni Apostol Pablo, ikumpara natin. Sinasabi natin ito, wala bang kukontrang kabuang pahayag ng Biblia? Pag mayroon, dapat na itakwil yung mali. Dapat na siyasating mabuti para sa gayon, hindi magkaroon ng salungatan. Ang solusyon po ay mababasa sa Biblia rin, kapatid na Ramil. Tama po yun. Yung pinaghambing po nila kasi, yung dalawang magkaibang talata, ang sabi po rin sa isa ay Halimbawa, hindi nakikita ang Diyos. Halimbawa, doon sa Exodo 24:10, Opo. at kanilang nakita ang Diyos. Opo. Doon naman sa Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Opo, kaya ang tanong nila, ano po talaga tama? Nakikita po ba ang Diyos o hindi? Parehong tama yan Parehong tama yan. Kaya depende doon sa pagkaunawa sa talata. Alin ang sinasabing, tama ba yung sinasabing hindi nakikita ang Diyos? Tama yun. Tama rin ba yung sinasabing nakita ang Diyos? Tama rin yun sa ibang sentido. Okay. Kaya dapat nating alamin yun. Kaya tanong natin, kung pag-uusapan, halimbawa ang tanong, nakita ba talaga ang Diyos o hindi? Kung pag-uusapan, kanyang likas na kalagayan, the state of being of the true God, no? Estado de ser ng tunay na Diyos, hindi talaga makikita sapagkat tunay na Diyos, ang kanyang likas na kalagayan ay Espiritu. Mababasa natin sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa binasa natin, kung pag-uusapan estado de ser or the state of being of the true God, talaga hindi siya makikita. Bakit? Sapagkat ang Diyos, the state of being of the true God is Spirit. Espiritu ang tunay na Diyos batay sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. Ano po ibig sabihin na ang Panginoon Diyos ay Espiritu, kaya hindi po nakikita sa likas na kalagayan? Paliwanag din po ng Biblia ang ating isasagot sa 24:39, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.
Ano po kahulugan na ang Diyos ay Espiritu? Paliwanag din ng Biblia. Opo. At tingnan ninyo ang paraan, mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo. May tanong tayo, Opo. ang sagot, Biblia. May tanong tayo, sagot, Biblia. Taga-tanong lang naman tayo, pero kukunin natin ang sagot sa Biblia. Pagka mayroong parang nagkakasulungatan sa talata ng Biblia, ang sagot narito rin sa Biblia. Tanong natin kanina, tama ba ang sinasabi na hindi nga makikita ang Diyos? Tama yun. Pero, alin ang sinasabing hindi makikita sa Diyos? Yung kaniyang likas na kalagayan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, na ang kahulugan na ang Diyos ay Espiritu, walang laman at buto ang tunay na Diyos. Kaya, nang sabihin ng Ama ay hindi nakikita, tama yon, sapagkat Espiritu nga siya, sa kanyang likas na kalagayan, hindi nga makikita ang Diyos. Bakit naman sinabi doon sa ibang talata, nakita ang Panginoon Diyos? Yun nga po tanong nila, kung ang Panginoon Diyos daw po mismo hindi makikita sa kanyang likas na kalagayan dahil sa Espiritu, paano raw po matutupad yung nakasulat sa ibang talata na ang Diyos nakita? Sa gawa, nakikita ang Diyos. Hindi sa state of being. Opo. Di tulad natin, tayo, kapatid na Romel, kahit na magtatago tayo, nananatili yung ating laman at buto. Opo. Kapag mayroon taong na naroon, nakita ka, talagang nakikita ka. Dahil Opo. sa may laman at buto. Opo. Pero ang Panginoon Diyos, kahit na gaano kaliwanag, tulad nito, maliwanag, kahit na ang tao ay hindi malabo ang mata, hindi niya makikita ang Diyos. Bakit? Espiritu nga. Opo. Pero paano yung sinabi na ang Diyos ay nakita? Ibang sentido yun. Sapagkat nakikita naman ang Diyos sa ibang paraan, hindi sa likas na kalagayan, kundi Opo. sa kaniyang gawa. Mababasa natin ang sagot sa Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan, upang sila'y walang madahilan. Ito sinasabi ng Biblia. So, binasa natin, bagamat ang Diyos ay sa mulat-mula pa, hindi siya nakikita sapagkat Espiritu nga ang kanyang likas na kalagayan. Subalit, ang sabi rito, nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, no? Sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan. So, ang makikita, tama, makikita ba ang Diyos? Opo, sa anong sentido? Makikita ang Diyos sa pamamagitan ng resulta ng kanyang kapangyarihan o sa kanyang mga gawa. So yan ang paraan para makita ng tao ang Diyos. Pero kung pag-uusapan state of being, pagkapag-uusapan likas na kalagayan, ay hindi talaga makikita ang tunay na Diyos. Pero sa ibang sentido, makikita ang gawa ng Panginoon Diyos, ang kahayagan ng kanyang kapangyarihan o ang kahayagan ng kanyang manifestasyon. Pinatutunayan po ba maging ng mga scholar ng Biblia na merong iba't ibang paraan po ang Panginoon Diyos ng pagpapakita niya sa tao? Meron po. At mababasa natin itong isang dala natin, Harper Study Bible, sa page 118. Ito ang ating mababasa. 24:10. A theophany is a visible appearance of God to men. This appearance might take place in different ways and under different circumstances. Among the appearances recorded in Scripture, the following may be cited. 1. Here in 24:10, where Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders saw a manifestation of the glory and person of God without any suggestion that it was by other than ordinary vision. Number 2, in 33:11, where God understood in the context of verses 17 to 23. Number 3, in Isaiah chapter 6, Ezekiel chapter 1, and Daniel 7:9, where God was seen in vision or a dream. 4, in Genesis 16:7, where the angel of the Lord appeared to Hagar, although the angel of the Lord does not always mean the appearance of God or Christ. Number 5, in 14:19, where God appeared in the pillar of cloud. 6,
in Deuteronomy 5:24 and elsewhere where Scripture speaks of men beholding the Lord's glory and greatness. Binasa natin ay ipinakita dito ang iba't ibang paraan ng Panginoon Diyos para makita siya ng mga tao. Because through our naked eyes, hindi natin makikita ang Panginoon Diyos. Pero meron siyang paraan para maihayag at maipakita ng Diyos na meron Diyos. In what sense? Hindi sa likas na kalagayan, kundi sa manifestation o sa iba't ibang mga kaparaanan. At binanggit nga rito, halimbawa, the theophany. Ano yung theophany? Yun yung sinasabing the theos, God, phany, that's manifestation. So, theophany simply means manifestation of God. Mayroong ginamit siyang anghel. No? Ang Diyos nagpakita, halimbawa, doon kay Moises, nagpakita sa pamamagitan ng nagliliyab na apoy. That's manifestation, theophany. Meron namang paraan na sabi rito sa ating binasa, ang Diyos ay nakita sa pamamagitan ng vision, sa pamamagitan ng dream o panaginip. Iba naman yung vision at saka panaginip. Dahil sa panaginip, yung nakakita ay tulog. Oh. Mga pikit ang mata niya, pero nakita niya sa panaginip. Yun naman vision ay dilat yung nakakita, dilat ang mata. Pangitain. Oh, pangitain. So ano yun? Yan ay pagpapakita rin ng Panginoon Diyos batay sa binasa natin. Minsan naman, pagpapakita sa pamamagitan ng mga anghel o sa pamamagitan ng mga glory o kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya mayroon tayong mababasa maging doon sa lumang tipan at lalo na sa panahon ng kanilang pagkakanta at pagsamba na bumaba yung ulap. Yan ay kahayagan ng mga pagpapakita ng Panginoon Diyos. Kaya kung halimbawa sinabi, nakita ba ang Panginoon Diyos? Nakita. Sa anong sentido? Maaring dito, sa pangitain, maaring nakita yung kanyang kaluwalhatian na parang nakita na ang Diyos. Pero, tama bang sabihin, ang Diyos ay hindi nakikita? Tama rin. Sapagkat ang pinag-uusapan, likas na kalagayan, talagang hindi nakikita ang tunay na Diyos. Kaya, go back to these verses that kanilang ginamit at pinagkokontra. Wala po salungatan doon. Ang salungatan, naroon lang sa mindsetting ng mga taong tumutulig siya sa Biblia. And in fact, kung ating titingnan yung mga sa internet, no, sa iba't iba pang mga religious organizations who are against the Bible, who do not believe the Christianity and who do not believe and accept the Bible, kanilang ipinalilitaw na ang Biblia ay salungatan. Ipinakikita nila, hindi credible ang Biblia. Nagtataka lang naman tayo, sa mga tao yan, atake ng atake sa Biblia, pagkatapos doon sa mga sulat nila, sa mga libro nila, makikita natin, kinukot yung mga talata ng Biblia. At isa pa, sad to say, the percentages mentioned in the Bible, makikita natin doon sa libro nila. O tanong natin, alin ba nauna, Biblia o yung mga pinagbabatayan ng ibang mga relihiyon na may mga binabanggit na tauhan sa Biblia, naroon sa kanilang libro. Na sigurado namang nauna ang Biblia. Kinopya nila. Pagkatapos, aatakihin yung Biblia. Nauna ang Biblia. Kinopya nila. Pagkatapos, aatakihin yung Biblia. Hindi raw salita ng Panginoon Diyos. Dahil nga sa may nakita silang para bagang nagkakasuwagan. Ulitin namin, kaya lang nagkaroon ng sinasabi nilang contradiction. It is because of the wrong interpretation of the verses of the Bible. Magpapatuloy po kami ng kapatid na Ramil sa ating talakayan. Samantala ay panoorin at pakinggan po muna natin ang mga pahayag ni kapatid na Jonet Aguila mula po sa lokal ng F. Manalo, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East. Narito po at sundan natin ang kanyang mga pahayag. Ako po ay ipinanganak buhat sa isang angkan ng saradong Katoliko sa lalawigan po ng Batangas. Ang buong pamilya ko po ay saradong Katoliko at ipinamulat po nila sa akin ang mga aral ng Katoliko. Nung ako po ay nagtatrabaho na, meron po ako nakilalang isang kaibigan ko na Mormon. Siya po ang nag-introduce sa akin ng pagbabasa ng Biblia. Ngunit kahit po basa ako ng basa ng Biblia, lagi akong nag-spend ng time sa mga adoration chapels, hindi ko po maramdaman ang Diyos sa puso ko. Parang may bakante. Gusto ko po kasi ng isang personal na relasyon sa Kanya. May nakilala rin po akong isang born-again pastor naman. Siya po ang
nagturo sa akin na kailangan daw magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Gawin ko siyang personal savior ko at tanggapin ko siya at sumampalataya ako sa kanya at maliligtas daw po ako. Minsan po, around 2001 yon, yung friend na doctor ko, nirefer niya ako sa isang company. Kailangan daw nila ng reliever doctor for 2 months lang. Doon ko po na-discover na ang nangangasiwa pala sa kumpanyang yon pawang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maging yung nurse na kasama ko sa clinic ay Iglesia ni Cristo rin at lagi niya akong binibigyan ng mga babasahin, mga pasugat, folleto. Siyempre, tinatanggap ko, nakangiti lang ako. Pag uwi ko ng bahay, iniiwan ko lang doon, hindi ko po binabasa. Kasi ayoko merong makakasira sa pananampalataya ko bilang Katoliko. Yung isa pong diakon na po siya dito sa lokal ng F. Manalod, Vice President po siya doon for production. Araw-araw po siyang pumupunta sa clinic, naging kaibigan ko po siya. Nung minsan, inibitahan po niya ako sa bahay nila. Hindi ko po akalain na doon pala sa inihandaan niyang yun, ipapakilala pala niya ako sa isang manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon na po ng medyo bahagyang debate kasi ayoko pong tanggapin yung ini-introduce niya. Minsan po, nasa bahay ako, wala akong magawa, naisipan kong kuhanin yung isa sa mga polyeto na binigay sa akin ng nurse. Isa po siyang polyeto tungkol po sa kay kapatid na Ted Dizon, isang dating paring Katoliko, at ikunento niya doon kung ano yung aral sa iglesia na nakaakit sa kanya, bakit iniwan niya ang pagiging pari niya at naging Iglesia ni Cristo siya. Pero naintriga lang ako, na-curious ako, ang dami kong tanong Kaya ako mismo ang kusang kumontak na dun sa diakono na yon. Baliktad na, ako na ngayon na naghanap sa kanya at sinabi ko, sige po, nakahanda na ako makinig. Ano ho ba yung mga aral na sinasabi ninyo? Nung minsan po, nagkataon kasing birthday ko ng araw na yon, araw po ng Webes yon, inanyayahan na naman nila akong dumalo sa pagsamba at hindi na po ako nakatanggi, nagpaunlak ako. Kakaiba po ang naramdaman ko no, first time kong pumasok noon sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Pagpasok ko pa lang na humanga na ako sa kaayusan. Ganda, hiwalay yung babae at lalaki. Tapos ginaguide nila ako kung saan ako pupunta. Ang sarap ng feeling nung naramdaman ko nung tinawag ako ng isang Japonesa na kapatid, dito po. Parang ang warm ng pakiramdam ng tawagin na akong kapatid. Tapos doon sa panahon ng pagsamba, nakikinig lang ako, nag-observe ako. Yung sumunod na pagdalo ko sa pagsamba, noon, nanalangin ako noon na sana buksan yung isip ko, yung puso ko. Nung nakikinig na po ako ng mga leksyon nila, no, yung pagdodoktrina, tuwing dadalo po ako doon, nagdadala ako ng sarili kong Biblia. Hinahayaan po ako ng manggagawa na basahin ko yung mga talata sa Biblia na tinuturo niya at susundan niya ng paliwanag. Gusto ko po kasi malinaw na malinaw sa akin lahat ng doubts sa mind ko, talagang nililinaw ko bago ko tanggapin. At nung maging malinaw nga sa akin, at sumampalataya ako na talagang ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, isa siyang tao, ngunit marami siyang katangian na ibinigay sa kanya ang Diyos para ating sambahin din. Noon po, napatunayan ko na ng sarili ko na ito lang talagang tunay na iglesia. Sapagkat kahit i-research ko pa yung ibang religions, lahat sila, ang turing nila sa ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya doon pa lang sa aral na yon, isang aral lang kasi ang lumabag sa Biblia, alam ko hindi na siya tunay na relihiyon Kaya madaling mag-rule out, kumbaga. Mahalaga po sa akin aking mga tungkulin at tinuturing ko itong mga yaman ko dahil pinagkaloob sa akin to ng Ama. Ang masasabi ko lang po, iingatan ko po ang mga tungkulin pinagkaloob sa akin ng Ama. At sa ganitong paraan ko lang po kasi ibabalik ang lahat ng biyayang binibigay niya sa akin. Sa akin pong mga mahal sa buhay, lalo na po sa aking pamilya, alam ko po, nasaktan kayo nung nalaman ninyo na nag-Iglesia ni Cristo na ako. Sana lang po, buksan niyo ang isip niyo, ang puso niyo. Sana po, pakinggan niyo lang. Alamin niyo lang po kung ano yung nakita ko. Wala namang pong pipilit sa inyo. At gusto ko lang po kasi magkasama-sama po tayo sa tamang paglilingkod sa Kanya. Sana po sama-sama din tayong maligtas. Pagdating po niya araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinatalakay po namin ng kapatid na Ramil ay tungkol po sa mga katangian at napakadakilang biyayang dulot ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasabay na rin po nito ay sinasagot po namin ang sinasabi po ng iba na di umano ay meron daw pong salungatan sa Biblia. Gaya po ng ating napag-aralan na kanina, pinatunayan po sa atin na ang mga nagsasabing may salungatan di umano sa Biblia ay nahulog lamang po sa maling interpretasyon
o pagpapaliwanag sa mga nakasulat sa talata ng Biblia. Ang isa pa po, kapatid na Ramil, na sinasabi nilang di umano may kontradiksyon. Ito pong nakasulat sa Ikalawang Kronika 7:12, 16 at Gawa 7:48. Mabuti siyo baranggitin nyo. Basahin po muna namin sa inyo itong dalawang talatang kanilang ginagamit. At ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Sapagat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Sa Gawa 7:48, bagamat ang kataas-taasay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang sabi po nila, kapatid na Ramil, may salungatan daw po sa Biblia. Sapagkat doon daw po sa isang sitas ay binanggit ang Diyos hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng tao. Doon naman daw sa isang sitas ay tumatahan ng Panginoon Diyos sa bahay na gawa ng tao. Wala hong salungatan naman doon sa talatang yun na pinagkokontra nila eh. Ang salungatan ay laro lang sa pag-iisip nitong mga tumutulig sa Biblia. Kung sino man yan sila, eh, bahala na hong nakikinig sa atin kung sino man yung mga naninira sa Biblia. Pero ngayon pa lang sinasabi natin, silang nagkamali. Hindi po nagkamali, writer ng Biblia. Hindi po nagkamali yung Biblia. At lalo hindi nagkamali ang Diyos. Kundi ang nagkamali, yung isip noong mga nanunulig sa Biblia. Tama naman yung parehong talata. Tama yung nasa Gawa 7:48 na siya, ang Diyos, hindi tumatahan sa bahay na gawa ng tao. At yung nasa 7:12 at 16, tama rin na ang Diyos, sabi nga roon, tumatahan. Alin ang sinasabing ang templo ay tahanan? Hindi tahanan bilang residensya ng Diyos. Sapagkat wala naman talagang bahay dito sa lupa na masasabi nating residence ng Panginoon Diyos. Ano ba purpose? Bakit may residensya? Tulad natin. May bahay ang tao para doon kumain, para doon uminom, kasama mga anak niya, doon matulog. Hindi ganon. Ang sentido na ang templo, bahay ng Diyos. Ang templo, kaya tinawag na bahay ng Diyos, balikan natin yung talatang kanilang mismong ginamit. 7:12 at 16. At ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Ito dapat maunawa ng mga tumutulig sa Biblia. Wala ho sa lungatan. Ngayon, sabi na ang Diyos hindi tumatahan sa templong gawain ng tao. Tama yun. As residensya niya. Wala talaga. Pero bakit ang templo tinatawag naman bahay ng Diyos? Hindi na ibig sabihin noon na ang Diyos ang siyang nakatira, yung kanyang likas na kalagayan ang naroon sa templo. Kung kaya tinawag yung templo bahay ng Diyos, sabi sa talata, bahay hainan. Ibig sabihin, bahay na kung saan dinadala yung handog. Sapagkat yung templo doon, inihahandog natin ang ating sarili. Roma 12:1. Ano pa? Yung hain na ating inihahandog sa Panginoon Diyos. Sa ating panahon, monetary na. Noon sa panahon ng bayang Israel, may mga hayop na doon dinadala sa templo. Yun yung mga hain. Kaya yung templo, kasi may dako, may building halimbawa, lalo sa ating panahon ngayon, building na tulugan, building para pang-eskwelahan. Yun ang purpose ng houses na yun. Kung iba't ibang house yun. Dito lang sa gobyerno natin, may House of Representative. Di ba? Yun bang House of Representative, ibig bang sabihin, tirahan yun ng mga kongresista? Hindi naman Yan ang ibig sabihin, meron silang ibang gampanin, kaya na sila naroon. Kaya tinawag na house yun. Ngayon, ang templo, tama. Ang templo, bahay ng Diyos. In what sense? Ang templo, bahay, hainan. Ano pa? Bahay ng pangalan ng Diyos sapagkat naroon ang puso at pangalan ng Panginoon Diyos. Tama rin nang sinabi ni doon sa Gawa 7:48 na ang Panginoon Diyos hindi tumatahan sa templo na gawa
ng tao. Yan ang ating aalamin. Anong ibig sabihin yan? Ito pa matindi, kapatid na Ramil. Yung sinabi po nila, batay dun sa Gawa 7:48, hindi raw po tumatahan ng Diyos sa bahay na gawa ng tao. Ang konklusyon po nila ganito yun daw templo, komo hindi tumatahan ng Diyos doon, wala raw po ang Diyos sa templo. At komo wala ang Diyos sa templo, wala raw pong kabuluhan yung templo. Ang nagsabi naman yan, maaring, pero ako narinig niya na naniniwala daw sa Biblia. At ang totoo, sinasabi pa nga, patay ang ilaw, nababasa niya Biblia. Tataka lang naman ako, patay ang ilaw. Ba't di man naintindihan sinasabi ng Biblia? No? Kabisado na. Hindi naintindihan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Tama naman yung nasa Gawa 17:24, ang nakasulat doon. Ang mali ay yung pagkaunawa ng iba na ang Diyos ay wala sa templo. Silang nagtuturo ng malaking kasinungalingan at pagliligaw. Yung sinasabi nila, lalo na yung sinasabi nila na walang kabuluhan ang templo. Wala bang kabuluhan ang pagtupad sa utos ng Diyos, na utos naman ng Panginoon Diyos ang magtayo ng templo? Basahin ko nga muna itong nasa Hagay 1:8. Ang totoo, ito sa panahon ng rebuilding ng templo. Atin na napag-aralan sa nakaraan. Opo. Yung unang templo, tinayo ni Solomon. Winasak yun ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. At nung natalo ang Babylonia ni Haring Ciro, pinayagan ni Haring Ciro makabalik ang mga Israelita sa kanilang lugar, sa Palestina. At doon may utusan Diyos sa kanilang i-rebuild nila, itayong muli ang templo. Ito yun, sa Hagay 1:8. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon ako'y masisiyahan. Kaya naroon yung utos. Sabi nila walang kabuluhan. Ang Diyos ang nag-utos Nung nasira ang templo, ipinagawa ng Panginoon Diyos. Sana sinabi nila, sira na rin lang yan. Wala namang kabuluhan yan. Bahala ng magkawasak-wasak yung templong yan. Tuluyan na yan. Tuluyan na lang. Hindi ganun Ang sabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel, itayo ninyong uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking, sabi ng Diyos, ang aking kaningningan. Ang hindi po maliwanag sa iba, kapatid na Ramil, yung binanggit sa talata na bakit sinabi ng Panginoon Diyos na hindi siya tumatahan sa templo o sa bahay na gawa ng tao. Ito nga ho yun ito ang kadugtong noong 7:48 ng Gawa. Ito po paliwanag ng Biblia. Sa Isaiah 66:1, ito ay salita ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahan at pahingahang dako? Ito dapat nating maunawa na ang Diyos hindi po katulad ng tao na kaya ang tao may bahay, gusali, gaya na sinabi ko kanina, dahil dito siya magpapahinga, dito siya matutulog, dito siya kakain, at iba pa na mga gagawin niya. That's the prime purpose. Kaya mayroon tayong tirahan, silungan, may mga bagyo, doon natin ipunin, halimbawa yung ating pamilya, doon tayo kakain, doon tayo manunood ng telebisyon kung mayroon, makikinig ng radio kung mayroon. Yung pahingahan, yun yung residensya natin. Ang templo na ipinatayo, hindi ho ganun ang layunin. Kaya dito makikita natin magkaibang termino, yung terminong bahay ng Diyos, yung templo, at saka yung sinasabing hindi tumatahan ng Diyos sa bahay na gawa ng tao. Aling bahay ng tao ang hindi tatahanan ng Diyos as kanyang residensya. Pero pagka-templo na bahay hainan, ipinapayagan po yun sapagkat mapatutunayan natin sa Biblia. Kung po ba binanggit ng Panginoon Diyos na hindi siya tumatahan sa bahay na gawa ng tao, mali na po ba na magtayo ng templo para sa Diyos? Basahin natin ang sagot ng Biblia. Dito po sa 7:47. At itutuloy na natin doon sa talatang ginagamit nilang batayan. 48. Datapwat iginawa siya ni Salomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Gaya ng sinasabi ng propeta. Tama ang sinasabi na ang Diyos, sa kanyang kasiyagaan nga, hindi siya tumatahan sa bahay na gawa ng tao, pero ang mga lingkod ng Diyos, tulad ni Solomon, naintindihan kasi niya kung ano kahulugan noon. Kaya, binasa natin, iginawa ni Solomon ang Panginoon Diyos ng isang bahay. Yun nga po yung templo.
na iba ang kaukulan ng templo, bagamat tinawag na bahay ng Diyos, kaysa sinasabi na ang Diyos ay hindi tumatahan sa bahay na gawa ng tao. Ang katwiran po nila ganito, kapatid na Ramil. May argumento silang ganito eh. Doon daw po sa ikalawang Kronika 2:1, kaya raw po nagtayo si Solomon ng templo, sariling desisyon lang daw po niya yon. Babasahin ko po itong nakasulat. Ito pinagbabatayan nila eh. Si Solomon nga ay nagpasya na ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon at ng isang bahay ang kanyang kaharian. Sariling kagustuhan lang daw po ni Solomon yung pagtatayo ng templo. Yun na yung mga taong yan. Kaya si Solomon, matagal lang patay, pinararatangan pa eh. Mali na naman pagkaintindi sa talata. Tama naman yung talata eh. Si Solomon nga, nagpasya ipagtayo ng bahay ang Panginoon. Tama yung talata eh. Opo. Pero ang mali, yung kanilang pagkaunawa. Kung mo ba ipinasya ni Solomon na magtayo ng bahay, does it mean ba na wala nang nag-utos sa kanya nito na ito ay gawin? O, ito sagot ng Biblia. Unang Kronika, 28:3 at 6. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, kay David, huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay lalaking mandidigma at nagbubuka ng dugo. At kaniyang sinabi sa akin, si Salomon na iyong anak ay siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko at ako'y magiging kaniyang ama. Tama, doon sa kronika na binanggit nyo kanina, ikalawang kronika 2:1, na nagpasya si Solomon na ipagtayo ng bahay o templo ang Panginoon Diyos. Pero nangangahulugan ba sarili nilang kapasyahan yun? Hindi po eh. Ang binasa natin, ang totoo, si David nga, tatay ni Solomon, gusto na nga niyang siya ang magtayo ng templo para sa Panginoon. Sa panahon kasi nung mula sila sa Egypt, meron silang mga buhat-buhat na mga tabernakulo. Doon nila ginagawa yung kanilang mga pagsamba samantalang sila naglalakbay. Pero nung nagkaroon na ng kaharian, wala pa rin. Panahon ni Saul, wala pang templo. Panahon ni David, gusto na sana niyang itayo ang templo para sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw magtatayo ng templo. Yung anak mong si Solomon, ang siyang pinili kong magtayo ng templo. Sa makatwid, bagamat nagpasya si Solomon na ipagtayo ng templo ang Panginoon Diyos, pero kalooban pa rin ng Panginoon Diyos yun. Ang Diyos ang pumili sa kanya para sa gawain yon. Sa mga tuwid, lumilitaw po na kung mali ang ginawa ni Solomon na pagtatayo ng templo ng Diyos, lumilitaw, mali rin yung nagputo sa kanyang magtayo ng templo. Ganon nga po. At sana question nila, mali yung magtayo ng templo. Di balik natin sa kanila, mali rin ba Diyos nang sabihin na gusto niya si Solomon ang magtayo ng templo para sa kanya? Bakit po kaya, kapatid na Ramel, yung templo ng Panginoon Diyos ay tinawag na tahanan ng Panginoon Diyos? Balikan natin ang mga dahilan na binabanggit ng Biblia. At ito po ang isa sa unang Hari 8:27 at 29. Ngunit ang Diyos ba'y tunay na maninirahan sa lupa? Sa kalangitan, kahit sa pinakamataas na langit, ay hindi kayo magkasya. Dito pa kaya sa templong ginawa ko? Gayunman, dinggin ninyo ang daing ng inyong lingkod at ang kaniyang samo o Panginoon kong Diyos. Dinggin ninyo ngayon ang taghoy at dalangin ng iyong lingkod. Matuunawa ang iyong paningin sa templong ito sa araw at gabi, sa lugar na itong sinabi ninyo, doroon ang aking pangalan, upang marinig ninyo ang dalangin ng lingkod ninyo sa dakong ito. Bakit po ang templo noon tinawag na bahay ng Diyos? Ulitin ko, hindi sa sentido na ang templo tahanan bilang residensya ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang tirahan ng Diyos sa langit, maliwanag naman sa talata yun eh. Bakit sinabing ang templo ay bahay ng Diyos? Bahay ng kanyang pangalan. Naroon ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ang totoo, hindi lang po pangalan ng Panginoon Diyos ang naroon, kapatid na Ramil. Tahanan pa, bahay yun ng kanyang kaluwalhatian. Ito pa, ang dahilan. Kaya nga, ito ang dahilan, kaya sinasabi natin, ang templo, bahay ng Diyos. 26:8. Panginoon, aking inibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian.
Sa binasa ho natin, maliwanag na ang templo, yan po ay tahanan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat doon siya naluluwalhati. Kasi naroon yung mga taong sasamba sa Kanya. Sabi sa binasa nga natin kanina, bahay na hainan. Naroon yung magpupuri sa Kanya. Hain nila yung katawan. Dala din po yung mga handog na ipinag-utos ng Panginoon Diyos. Sapagkat bawat lugar, may kaukulan. Kapatid na, kahit naman sa bahay natin, may mga kaukulan. Mayroong dining table, di ba? Dining area. Mayroong restroom. O, mayroong mga talagang para higaan. Hindi pwedeng, ewan ko lang, kung may matinubang tao na siya ay gagawa ng kama at ilalagay niya doon sa restroom. Doon kakain. Doon siya kakain. Mas mabigat naman yun. Hindi ba? Kaya dito, ang Diyos, para sa Kanya, kaya merong templo, bahay ko yan, sabi ng Diyos. Pero bahay yan ang aking kaluwalhatian. Diyan ako maluluwalhati sapagkat diyan ko pakikinggan ang panalangin ng aking mga lingkod at diyan ko tatanggapin yung kanilang mga handog. Ano pa po yung naroon sa templo ng ating Panginoon Diyos? Kanina at atin na lang, napapanood nyo muli. Ito namang ibang talata, 7:15 hanggang 16. Naroon ang pangalan, naroon ang mata, puso, at pakinig ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po kung nang magturo ang ating Panginoon Kristo ng panalangin, doon sa Mateo 6:9, sabi niya, sambahin nawa ang pangalan mo. Doon sa templo, sabi ating pinakita sa kanila, sabi ng Diyos, doroon ang aking pangalan. Saan ba sasambahin ang pangalan ng Diyos? Naroon sa templo. Kaya nga doon sa Mateo 6:9, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang bayan ng Diyos, doon nagkakatipon na sinasamba nila at niluluwalhati nila ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Paano po yung sinasabi ng iba na ang Panginoon Diyos daw po wala sa templo niya? Yung argumento nila wala sa Biblia, no? Wala sa hulog. Sabi nga natin, bakit? Hindi nagsusuri sa talata ng Biblia. Sapagkat totoo ba yung sinasabi nila ang Panginoon Diyos wala sa templo? Habakuk. Ngunit ang Panginooy nasa kaniyang banal na templo. Tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Ito dahilan. Kaya sinasabi natin, yung mga nanunuligsa, bagamat sinasabi nilang sila yung pantas, sila yung marunong, sila yung sugo daw ng Panginoon Diyos. Pero yung kahayagan ng kanilang pagtuturo, nagpapakita. It's a manifestation. Hindi talaga sila tunay na sugo. Sabi nila, wala raw kabuluhan templo, wala raw ang Panginoon sa templo. Nasa Biblia, liwaliwanag, ang Panginoon ay nasa kaniyang banal na templo. Tatanggapin nila ngayon maliwanag, nasa Biblia. Ang Diyos nasa templo. Ang sabi nila, di wala sa langit. Wala namang sinabi doon na ang Diyos nasa templo, wala na siya sa langit. Ang Diyos nasa lahat ng dako. At ang sinasabi natin, ang presence ng Panginoon Diyos, yung kaniyang abot ng kaniyang kapangyarihan, lahat ng bagay, nasa lahat ng dako. Naroon siya sa templo, naroon din siya sa langit. Ito pang ating mababasa sa 11:4 ng awit. Ang Panginoon ay nasa kaniyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kaniyang luklukan ay nasa langit. Ang kaniyang mga mata ay nagmamalas. Ang kaniyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Itong dahilan. Tama na ang Diyos ay nasa banal na templo. Konklusyon nila, kung ang Diyos nasa banal na templo, wala sa langit. Tinulad kasi nila sa sarili nila. Sa tao, ang tunay na Diyos. Hindi naman ganun. Ang tao, tayo, kapatid na Romel, halimbawa, pag ang tao ay nasa Pilipinas, wala siya sa Amerika. Wala siya sa Japan, wala siya sa Canada. Ganon ang tao. Dahil wala naman tayong kapangyarihan at katangian tulad ng Diyos. Ang Diyos hindi ganon. Ang Panginoon Diyos, nasa templo siya, nasa lupa. Pero it doesn't mean wala siya sa langit sapagkat maliwanag, ang Diyos ay nasa langit sapagkat ang Diyos is everywhere. Ang Diyos abot ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan at nakikita niya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa sansinukob. Kaya yan ang dahilan. Kaya sinasabing ang Diyos is everywhere. Nasa templo siya, nasa tahanan niya sa langit sapagkat sakop ng Diyos ang lahat ng bagay. Naroon, hayag sa lahat ng dako ang Panginoon Diyos. Ang templo po, tinatawag ng Biblia na bahay dalanginan, Hainan.
tinatawag din po na chapel o kapilya. Mhm. Ang tanong po nila, wala naman daw pong mababasa na kapilya o chapel sa Biblia. Yan ang sinasabi ko na little learning, sabi nga eh. Diba? Little Dangerous. learn is dangerous thing. It's a dangerous thing. Sana, yung mga nagsasabi niyan, magsuri mo ng mabuti. Totoo, yung mismong kapilya, kung babasahin natin sa Spanish, itong mismong talatang ito, babasahin ko sa English, itong chapel, sa Amos 7:13, ito ang ating mababasa. But prophesy not again anymore at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. Ito nabasa natin eh. King's chapel. Di meron chapel. Ngayon, kung babasahin po nila yan sa ibang mga salin ng Spanish, ang nakalagay doon, kapilya. So yan ang ating inadapt doon sa ating spelling na kapilya. Opo. Chapel. May nabasa ba at mababasa ba sa Biblia ang chapel? Meron. Kung may mabasa ang temple, kung may mabasa ang chapel, house of God, parehong nasa Biblia. Yan ay nakasulat sa mga banal na kasulatan. Umaasa po kami na minsan pa po nakinabang kayo sa ating ginawang talakayan at bago po tayo magtapos, mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, Opo. salamat po ng marami Opo. sa mga dakilang katotohanan mo po na muling nahayag sa pagkakataong ito. Amen. Muli po na ituro namin Opo. kung gaano kahalaga ang banal na templo Opo. na ito po ay dako ng aming mga pagsamba sa iyo, Opo. pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Panginoong Jesus, loobin mo pong marami pang makinabang sa mga aral na itinuro sa pagkakataong ito. Opo. Marami pa rin pong makakilala sa iyong mga katotohanan, Opo. makakilala sa halaga ng tunay na Iglesia ni Kristo, Amen. upang sa iyong ikalawang pagparito, marami po ang makinabang sa kaligtasan. Amen. Ama, patuloy na basbasan ang kabuuan ng iyong banal na iglesia Opo. sa pangunguna po ng iyong pamamahala Amen. sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.